Dear IFM, hi mga idol, I'm Mabel, isa sa mga naging avid fan na ng programa ninyo. Kaya nga ito, naengganyo na rin ako magpadala ng sulat sa Facebook page nyo. Alam ko kasing marami ang makakarelate sa akin, lalo na sa mga nagpaplanong magpakasal dyan. Simula nung naging kami ng boyfriend kong si Louie, alam ko sa sarili ko na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Pero dahil sa babae ako, wala akong ibang ginawa kundi ang maghintay kung kailan niya ako balak alukin ng kasal. Kahit parehas naming alam kung ano ang magiging sagot ko. Han, pakilagay naman tong mga to sa CR please. Sige, ilapag mo lang dyan. Ay, teka, nakalimutan kong bumili ng conditioner. Pwede naman tayong dumaan mamaya sa grocery, diba? Pagkatapos natin mag-dinner? Sige, pwede naman. Tsaka sabon na rin pala. Nakalimutan kong dalhin yung Shield bath soap ko eh. Yun kasi yung ginagamit ko. May 24-hour germ protection. Galit sa sakit, may malasakit. Tapos recommended pa ng Philippine Nurses Association. Sige. Punta tayo mamaya sa grocery para makabili na rin ako ng makakain at tubig. Ano palang gusto mo ngayong weekend? Alam kong hindi ka rin mapipirmi dito sa hotel. Parang gusto kong bumili ng bagong dress eh. Para sa kasal ni Faye. Ay, oo nga pala, no? Sige, bibili na rin ako. Grabe no, akalain mo yun? Ikakasal na si Faye. Parang dati lang, inaasar pa nating baka tumandang dalaga siya dahil NBSB pa rin. Pero kita mo naman ngayon, di ba? Ikakasal na. Foreigner pa ang jowa. Wala sa Pinoy ang kapalaran niya. Bakit? Si Mama nag-chat. Nagtatanong kung nakarating na raw ba tayo ng hotel. Tapos biglang nagsabi na dapat daw, pag uwi natin, may apo na raw sila. Kaloka. Si tita talaga. At nang maging lola eh. Hindi mo na magtanong kung kailan ang kasal. Ano ka ba? Nagtatanong na nga eh. Ang tagal mo daw mag-propose? Ano pa raw bang hinihintay natin? Perfect timing. Pero Han, huwag kang magpapadala sa sinasabi ng iba ha. Gusto ko, kapag nag-propose ka, dapat yung sarili mong desisyon. Hindi dahil na-pressure ka sa panahon o mas lalo na sa sinasabi ng iba. Alam ko naman yun. Pero syempre, minsan kailangan din nating makinig sa sinasabi ng iba. Ay naku Han, magugulo lang tayo kapag ginawa natin yan. Kaya nga, kahit sinasabi nila na magtanong na raw ako sa'yo kung kailan mo ko papakasalan, hindi ko ginagawa. Kasi alam ko, may plano ka. Kahit almost 10 years na tayo? Oo naman. Kilalang kilala kita. Ikaw yung tipo ng taong hindi basta-basta pumapasok sa isang sitwasyon hanggat hindi sigurado. Anong? Ilagay mo na nga yung mga yan sa CR para malinis na tong kama. Opo. Han? Ayusin ko na tong mga damit mo ha. Ilalagay ko na sa cabinet. Okay. Ang dami naman itong dinalang damit. Parang 1 linggo kaming nandito. Ay, ano to? Bakit may maliit na paper bag? Ano bang laman? Inaayos ko na, Han. Wala nga pala akong nadalang... Uy! Ay! Ba't mo naman binuksan to? Ayokong mag-assume ha, pero tama ba ako? Magpo-propose ka na sa akin? Ay, dapat ibibigay ko sa'yo to mamayang dinner eh. Ay nako, dapat pala nilagay ko na lang to sa bag ko pero... Oo, magpo-propose na ako sa'yo. Oh my God! Yes na agad. Yes. Yes agad? Hindi pa ako nagtatanong ah. Yun na rin yun eh. Yes na Han, yes na yes na yes. Dali. Suot mo na sa akin. Suot mo na sa daliri ko. Please. Ito na. Okay. Sana tama yung sukat na nakuha ko. Ayan. Sukat na sukat. Thank you, Han. Thank you. I love you so much.
I love you! Masaya ako na makitang ganyan ka. I love you so much, Han. Mwah. Thank you dahil pumayag kang magpakasal sa akin. Siyempre naman, ikaw pa. Kahit ilang beses mo pa akong tanungin kung gusto kong magpakasal sa'yo, hindi magbabago yung sagot ko. Isa na siguro yon sa pinakasimple pero pinakamasayang oras ng buhay ko. Isipin ko palang magpapakasal na kami ng taong mahal ko, sobrang kinikilig na ako. Paano pa kaya kapag dumating na yung araw na yon? Kaagad namin sinabi ang magandang balita sa lahat ng mga kaibigan at mahal namin sa buhay. And as usual, naging masaya silang lahat. At eto na nga, dumating na ang oras para pagplanuhan namin ang kasal. Na aminin ko, hindi ko ina-expect na ganito pala to kahirap. Mabuti naman at naisipan nyo na magpakasal dalawa. Akala ko pa naman aabuti ng ilang taon bago kayo makapagdesisyon . Naghintay lang po kami ng tamang panahon para dito. Syempre po, hindi naman basta-basta ginagawa ang pagpapakasal. Kailangan pinag-iisipan ng mabuti. Dapat naman talaga ganun. Kailan naman kayo magpapakasal? Abale po tita, pinag-iisipan po namin ni Mabel na Mas maganda kung December. Para maganda ang tapos ng taon, di ba? December? Bakit? Baka mahirapan na silang mag-book niyan. June na lang. Total naman, wedding month yun. Di mas mahirap mag-book doon. At isa pa, mas maganda ikasal ng December. Buwan ng Pasko. Buwan ng panganganak ni Jesucristo. Mas makabuluhanan yun. Ay, hindi. Mas maganda ang June. Mas okay ang December. Kung Pebrero na lang kaya. Actually, pa, February po ang naisip namin ni Louie na target date. February 25th, since yun yung araw na naging kami. Ay sus, ganun ba? Mas maganda kung i-14 nyo na lang. Valentine's Day. Ay, teka. Hindi naman pwede yun. Alangan namang agawan nila ng oras yung iba na makapag-date sa Valentine's. Alam ko na mga anak, itaon nyo na lang na bilog ang buwan, full moon. Ha? Full moon? Bakit po full moon, ma? Sabi kasi, swerte daw yun. Ang sabi, yung mga ikinakasal kapag full moon, yun din ang mga siniswerte at nagiging masaya. Kaya alamin nyo kung kailan ang full moon ha, at yun ang piliin nyo. Naku, hindi naman totoo yan. Sa February 14 ako. Kung sa buwan ng February nyo gustong ikasal. Pero kung hindi, sa June ang boto ko. Ay, basta ako, sa Disyembre o kaya kung kailan bilog ang buwan. Sandali nga. Bakit ba kasi kayo ang nagdedesisyon? Hindi naman kayo ikakasal. Yung dalawa naman. Nagsasuggest lang naman. Actually, tama naman po si Papa, may point siya. Kasal po namin to . Ako ang bride, si Louie ang groom. So, dapat lang po na kami siguro ang magdesisyon kung kailan namin gustong ikasal. Ilalabas ko lang muna po yung dessert. Tulungan na kita. May problema tayo. Ha? Problema? Ano? Yung mga nanay natin, mukhang isang malaking sakit ng ulo tong pagpe-prepare ng kasal. Nagbibigay lang naman sila ng suggestions. Hindi mo ba napapansin na pareha sila nagtatarayan? At kung magbigay sila ng mga suggestions, parang ang dating yung mga suggestions na yon ang dapat nating piliin. Pamamanhikan pa lang sumasakit na yung ulo ko. Relax ka lang, Han. Dapat masaya lang tayo ngayon. Ewan ko. Pero alam mo, kinakabahan talaga ako sa mga mangyayari. Feeling ko, hindi sa preparation sasakit ang ulo natin kung hindi sa mga magulang natin na mukhang gagawin ng lahat para yung mga gusto nila ang masunod sa kasal nating dalawa.
Actually, marami na ako naririnig na sobrang stressful daw talaga ang pagpaplano ng kasal. Lalo na kung lahat gustong sumama sa plano. Sinunod namin ni Louie ang gusto naming magpakasal sa araw ng anniversary namin. Sakto naman na weekend yun. Pagkatapos ma-settle ang araw ng kasal, syempre, dito na papasok ang bilang ng mga guest na iimbitahin. Na parang ito yata ang pinakamahirap na desisyon sa lahat. Nakakapagod ang biyahe. O anak, nakauwi ka na pala. Ano, kumain ka na ba ng hapunan? Opo pa. Kumain na muna ako sa office kasi alam ko maiipit lang ako sa traffic. Mahirap nang maabutan ng gutom sa daan. Ay, ganun ba? E di magkape ka na lang muna, pampatanggal ng pagod. Sige po. Okay, maupo ka na muna dito. Ayan. Salamat pa. Kumusta ka naman? Parang hindi ka na nagpapahinga ah. Busy po kasi ako sa trabaho at saka yung sa wedding preparations eh. Bakit kasi hindi ka na lang kumuha ng wedding coordinator? Mas mapapadali ang buhay mo nun. Ang mahal po kasi. Dagdag lang din sa gastos. Di maghanap tayo ng mura pero maasahan naman. Hindi mo man lang ba kinontak yung pinsan mong si Jojo? Di ba wedding coordinator yun? Ay, oo nga pala no. Nawala siya sa isip ko. Sige po, kukontakin ko siya. Siguro naman no pa, may discount kasi magpinsan naman kami. Siguradong meron naman yun. Wag mo lang palakihan ng discount. Kawawa naman yung tao. Syempre, negosyo niya yun. Mabel, anak. Sa wakas, nakauwi ka na rin. Hi ma! Hello. Eto. Iaabot ko na to sa'yo ngayon. At baka makalimutan ko pa bukas. Ano pong gagawin ko dito sa papel? Ano ka ba? Basahin mo. Listahan niya ng mga bisita ko. Ay, Linda. Bisita mo talaga. Ikaw ba ang ikakasal para magbigay ng listahan ng bisita mo? Aba, ako ang mother of the bride, no? Pwede kong gawin kahit anong gusto kong gawin. Mario Trinidad, si Selim, Armando Ibarra. Ma, ilan ba to lahat? Bakit parang ang dami? 50. Ha? Oh? 50? Diyos ko po, ma, ang dami naman nun. Bakit ko naman babawasan yan, anak? Matagal ko ng mga kaibigan yan. Kasama sila sa kasal namin ng papa mo. Kaya dapat lang na kasama rin sila sa kasal ng nag-iisa naming anak. At ang iba dyan, mga ninang at ninong mo pa. Wala naman pong kaso kung iimbitahin natin ang mga ninong at ninang ko. Pero ma, itong iba, hindi ko naman kilala tong mga to eh. Kaibigan mo sila, oo. Pero ako, ma, hindi ko naman sila kaibigan. Ay naku anak, konti lang naman yan. 50 lang yan. Ma, sige na. Bawasan mo na to, please. 20 lang ang idagdag mo. 20. Ay Diyos ko naman anak, hindi pwede yun. Maraming magtatampo sa atin kapag hindi natin sila inibitahan. Linda, ano ka ba naman? Sundin mo na lang yung bata. Sila naman ni Louie ang gagasto sa kasal, hindi ikaw. Kahit na. Kaya nilang magkaroon ng malaking kasal dahil nakapag-ipon sila ng mabuti. At minsan lang ikakasal ang anak ko, kaya dapat lahat ng mga naging parte ng buhay ko, maimbitehan sila. Tapos ang usapan. Han, stress ka na naman. Bakit? Anong nangyari? Ay nako, si mama kasi nagdagdag ng 50 guest niya. Isama daw natin lahat yun sa listahan. Ayun yung babasan. Ay nako, paano ba to? Hindi na matapos-tapos tong final list natin. May problema din pala, Han. Ha? Ano na naman? Kasi si Mama din nagdagdag ng number of guests.
Ilan naman yan? 60. 60? Han! Ang dami nun! 50 naman ang dinagdag ng mama mo. 60 plus 50 equals 110. Yun yung dagdag. Ang laki nga nun. Diba, ang usapan natin, 150 to 200 guests lang. So kung hanggang 200 guests lang tayo, at 110 na tong guest natin, edi 90 na lang ang pwede nating imbitahing dalawa. Tayo ang ikakasal, diba? Tayo pa ang may konting iimbitahin? Ano bang akala nila sa kasal natin? Reunion? Okay. Relax lang. Okay? Inhale. Exhale. Paano ako magre-relax kung hindi natin ma-finalize ang number of guests? Kailangan natin to para sa venue, printing of invitations, souvenirs, at catering. Paano tayo makakapag-inquire kung hindi tayo magkasundo sa mga bisita? Sige nga, paano ako magre-relax? Ay, okay. Sige, ganito na lang. Ha? Kausapin natin ang mga magulang natin na babawasan ang binigay nilang number of guests. Sige, ilan bang gusto mong idagdag nila? 20 lang! 20! Okay, sige. 20 each. So 40 na yon. 200 minus 40 equals 160 guests. Sa ating dalawa na yon, okay na ba? Oo na, okay na yan. 160 sa atin. Dapat, karamihan sa mga guest, kilala tayong dalawa. Close sa atin. Dahil, kasal natin tuhan. Tayo ang bida dito. Okay. Sige, kalma lang. Iisip na lang tayo ng paraan kung paano natin ipapaintindi sa kanila na ito yung napagdesisyon na natin. Ay hindi. Tayo ang masusunod dito. Tayo ang boss. Kapag sinabi nating 20 lang, 20 lang. Kung gusto nilang magdagdag, edi magpakasal din sila. Ay, kaloka. Diyos ko. Grabe talaga mga idol! Nasa step 2 pa lang kami ng plano pero sobrang stress na ako. Naghahalo-halo na kasi ang mga gusto ng pamilya namin sa gusto namin ni Louie. At itong isa naman, hindi marunong humindi sa nanay niya. E di paano na, di ba? Sabi ko nga, kung pwede lang wag nang gawin lahat to at diretso na lang kami magpakasal. Kaso alam ko na mas magkakaroon ng malaking gulo pag yun ang nangyari. Pero sa kabila ng lahat, siyempre, gusto ko pa rin maging perfect ang magiging kasal namin ni Louie. Gusto ko na parang mala fairy tale ang araw na yon. Dahil yon ang araw na mangangako kami sa isa't isa na habang buhay kaming magsasama. Nagtuloy-tuloy ang pagpaplano namin ng kasal ni Louie. Masaya pero ulitin ko, stressful. Lalo na't may full-time job din kami. Pero iniisip ko na lang na magiging worth it din naman ang lahat kapag dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Mabel, tikman mo tong ginawa kong maha blanca. Kalimutan mo muna yan diet mo. Kailangan mong tikman to. Ako, tita. Thank you po. Namiss ko tong luto mo. Teka ha, lalagyan kita sa plato mo. Ayan. Salamat, tita. O siya nga pala. Kamusta nga pala yung preparation nyo? Nangalahati na ba kayo? Sa awa naman po ng Diyos, konti na lang. May mga napili na po kaming venue para sa reception, pati na rin sa catering. Bukas yung food tasting namin, ma. Doon na rin kami magpapagawa ng cake. Ano ba yung taga-video? Videographer tsaka photographer nyo, okay na ba? Yung pinsan ko na lang po. May business naman po siyang ganun. Para alam nyo na po, makatulong na rin. Nako iha, magaling ba? Baka naman mamaya beginner pa lang yung pinsan mo. Dapat ang kinukuha mo yung best of the best para talagang maganda ang kalalabasan. Lalo na sa prenup shoot nyo. Magaling naman po yun, tita. Hindi naman po namin siya kukunin kung hindi. Mabuti naman. Saan nga pala yung venue ng reception? Gusto po sana namin sa Tagaytay. Maganda po kasi ang view. Romantic. Ano? Tagaytay? Abay, napakalayo naman, anak. Paano naman yung mga bisitang pupunta? May sasakyan naman po Magsasabay-sabay na lang. Nandun din po kasi yung church na pinili namin ni Mabel. Mga anak,
Ang dapat pinipili niyong venue hindi mahirap puntahan. Baka mamaya traffic. Kawawa naman yung mga bisita. Tita. Kami naman po kasi ang ikakasal. So, kung gusto po talaga nilang ma-witness ang kasal namin ni Louie, kahit gaano kalayo pa yan, pupunta talaga sila. Kasi mahalaga kami sa kanila. Paano naman yung iba? Di okay lang po kahit hindi sila makapunta. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Mahihirapan lang ang mga bisita nyo. Teka nga pala. Kumpleto na ba ang lineup ng bridesmaid mo, Iha? Hindi ko pa po na-finalize Bakit po? Ay, nako buti naman kung ganon. Gawin mong bridesmaid yung isang pinsan ni Louie, si Trish. Sino po yun? Pinsan ko sa father side. Nako Iha, ang ganda-ganda nun. Ang hubog ng katawan ay pang model. Ano pong connect ng itsura niya sa pagiging bridesmaid ko? Nako, syempre, mas lalong gaganda yung line-up mo. Dapat, ang mga pinili mong bridesmaid ay yung magaganda para maganda rin ang labas sa picture. Ganon. Ngayon ko lang po narinig yan, tita. Akala ko po kasi, kapag pipili ng bridesmaid, dapat yung malapit sa bride. Ganon din sa groomsmen. Ganon na rin yun. Syempre, ganon din. Pero mas maganda kung pang model ang kukunin mo. Louie, nakapili ka na ba ng best man at groomsmen mo? Dapat magplano na sila para sa bachelor's party mo. Bachelor's party? Ay, oo. Huwag mong sabihin hindi mo siya papayagan. Ay, Mabel, normal lang yun sa mga lalaki bago ikasal. Ikaw naman, di ba? Meron ka ding party. Ay, hindi ko pa po pinag-iisipan yan. Ay naku, kaya nga kailangan mo nang ayusin yung lineup ng bridesmaid mo para makapagplano na sila. Teka nga muna. Tatawagan ko muna si Trisha para masabi sa kanya na isa siya sa bridesmaid mo. Po? Pumayag na ba ako? Teka ha. Kayo na muna ang bahala dito. Louie anak, nasa grocery kasi ngayon si Alma. Pakitawagan mo nga at huwag niyang kakalimutang bumili ng Star Wax Floor Wax ha. Pag yun kasi ang ginamit niya, kintab ay to the max. Sige po ma. Hoy, pigilan mo naman yung mama mo. Hindi ko naman kilala yung Trisha na yun Bakit ko siya isasama sa listahan ng bridesmaid ko? Sana sinabi mo kanina. Hello, as if naman kaya kong dumirektang humindi sa mama mo. Ikaw na lang makipag-usap. Eto na naman tayo Pati ba naman yun? Panghihimasukan? Sige. Mamaya kakausapin ko. Siya sandali nga. Bachelor's party? Sigurado ka? Oo. Ano namang masama dun? Nagpaalam ka na ba sa akin? Pumayag ba ako? Marami na akong na-witness na relasyon na nasira dahil sa party na yan Tapos susubukan mo pa? Ay, Han. Wala namang babaeng magpapakita dun Sus! Narinig ko na yan. Hindi pwede. Ayoko. Kapag nandun na yung babae, pare-parehas na ko yung hindi makakapag-isip ng matino. Panigurado. Kaya hindi pwede. Oo na, sige. Wala na. Oo, KJ na kung KJ pero nag-iingat lang ako. Hindi naman sa wala akong tiwala kay Louie pero alam ko na malakas ang temptasyon. At ayoko magkaroon ng chance na mangyari yon. Kaya yung mga party na yon, tinanggal na namin sa listahan. Dahil sa medyo nabibigatan na ako sa mga nangyayari, kinuha ko na ang pinsan kong si Jojo para mas maging organized ang kasal namin. Simula nung naging wedding organizer namin siya, naging maayos ang lahat. Mula sa pagpili ng simbahan, reception, bulaklak sa simbahan, wedding gown, at kung ano-ano pa, naging maayos ang lahat. Kaso nga lang, merong isang bagay kaming hindi masyadong napapansin. Isang bagay na pinakamahalaga sa lahat. O ano na, Jojo? Magkano na lahat ng magagastos? Sandali lang, ito na. Kinukumpute ko na. Nasama mo na ba dyan yung mga barong? Oo, nandito na. Wait, ito na. Ready na kayo? Alam mo, kinakabahan ako dyan pero sige na, go game. 850,000.
850,000? Seryoso ka ba? Estimated pa lang yan. Lalo na sa gown. Depende pa kasi sa design na mapipili mo. Pero yan yung estimated amount. Para lang may idea ka. Estimated pa lang to? Totoo ba? Oo, tignan mo yung breakdown. Ayan o. Patingin nga. Wait. Ba't 2 gown yung nandito? Hindi ba sabi ko isa lang? Isa lang naman yung pinasukatan ko ah. Sabi ni Tita Linda, dapat meron ka rin daw gown na pang reception. Kaya sinabihan niya ako tsaka yung gagawa na bigyan ka ng design na gagamitin mo sa church at reception. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya, siya na lang daw ang magsasabi sa'yo. Mama, ano ba naman yan? Ano pa ba? Bridesmaid proposal boxes? Ano yun? Sabi ni Mama, uso na raw yun ngayon. Yung magbibigay ka ng kahit anong gift para sa mga bridesmaid mo. Proposal. Kailangan ba yun? Hindi ba pwedeng simpleng usap na lang? Saka umuo na rin naman sila. Tingnan mo nga yung presyo niya, napakamahal. Ay naku, tapos ito. Ba't naman napakamahal ng wedding invitations? Ginto ba to? Hoy Jojo, sino ba kumuha dito? Kay Tita Linda. At sinabi niya sa akin na siya na lang daw ang magsasabi sa'yo. Ay Diyos ko naman. Han, hayaan mo na lang. Kaya naman natin eh. Oo, kaya. Pero pagdating ng kinabukasan, parehas tayong nga. Halos lahat ng pinag-ipunan natin dito na lang napunta. Di ba yun naman talaga ang goal? Nag-ipon tayo para sa kasal. My God, Louie! Don't tell me yung kasal lang ang nasa isip mo. Gusto lang kitang bigyan ng magandang kasal. Yung dream wedding. Aanhin ko naman yung dream wedding kung masisimot naman lahat ng pinag-ipunan natin. Ay, di ba may napag-usapan na tayong amount na pwede nating gastusin. Alam mo, kung bakit naging ganito kalaki to? Kasi hindi ka marunong humindi dyan sa nanay mo. Parati ka na lang oo ng oo. Ayan, dumagdag din ng dumagdag yung gastusin natin. Sandali nga. Bakit? Nanay ko lang bang dagdag ng dagdag? Di ba mahilig din makialam ang nanay mo? Hindi ka rin naman nakakatanggi ah. Excuse me? Ikaw ang hindi. Pep. Pwede ba? Relax lang kayo. Hello? Baka nakakalimutan nyo, ako ang wedding coordinator at planner nyo. At trabaho ko na pag-aani ng mga sitwasyon ninyo. So, pag-usapan natin ulit kung ano ang gusto nyong ibawas at alisin para lumiit ang gastos, okay? Ay naku. Ayoko na. Teka. Sinasabi mo bang umaatras ka na sa kasal dahil lang sa nakita mo yung gastos? Oo. Dahil stress na ako sa'yo. Sa nanay mo, sa nanay ko, sa lahat. At hindi mo man lang ako tinutulungan. Paano? Wala kang boses eh. Paano pa ako magpapakasal sa'yo, ha? Paano ako magpapakasal sa isang taong sunod-sunuran sa ibang tao? Kaya hindi na, wag na. Fine. Kung ayaw mo na, edi ayaw mo na. Walang pilitan. Teka, seryoso kayo? Naghiwalay kayong dalawa? Obvious ba? Akala niya ba hahabulin ko siya? Hindi na, oy. Bahala siya dyan. Kaagad kong pinakancel lahat ng reservations namin kay Jojo. Ang daming nagtatanong kung ano daw ang nangyari. Bakit hindi na daw tuloy ang kasal? At ni isa sa kanila, wala akong sinasagot. Kasi feeling ko, parang ang babaw ng talaga ng dahilan kung bakit nagulo ang lahat. Puisit siya. Akala ba niya habulin ko siya? Mukha niya. Bahala siya dyan. Mabel! Buksan mo tong pinto! Mabel! Sige na, anak! Buksan mo na to! Pa, bakit po? Wala ka ng ibang ginawa kundi umiyak dyan. Ano ba? Ilalabas ko lang po lahat. Para hindi na ako iiyak ulit. Inausap ko na ang mama mo. Pinagsabihan ko na sa pagiging pakialamera niya sa kasal mo. Hayaan niyo na po siya. Wala na rin namang kasal na mangyayari. Anak, papayag ka na lang ba na ganito ang mangyari? Ay,
Hindi ka dapat nagpapaapekto sa nangyari. Kasal lang yan. Bakit mo hahayaan na yan ang maging dahilan para maghiwalay kayo ni Louie? Papa naman kasi. Naiinis ako sa kanya. Kung ngayon pa nga lang, sunod-sunuran na siya sa iba, paano pa kaya kapag naging mag-asawa na kami? Di, parang wala na siyang sariling boses eh. Kaya nga ako nandito para makapag-usap tayo ng maayos. Louie? Ay, gusto ko raw niya makausap. Ala, sige na. Mag-usap na kayong dalawa. Ayusin niyo yan, ha? Salamat po, Tito. Ala, sige. Alis na ako. Oh, bugto na yung mata mo ah. Buisit ka kasi. Pinalampas mo pa yung 3 araw bago mo ko puntahan? Bakit? Umasa ka ba na ako ang pupunta sa'yo? Anong kasalanan ko para gawin yon? Sige nga. Siyempre, sumamahan na rin yung loob ko. Kaya hindi na muna ako nakipag-usap sa'yo. Pero nandito na ako. Gusto kong ayusin natin to, Mabel. Ituloy na natin ang kasal. Ano pang itutuloy? Wala na, pinakancel ko na lahat. Kasi nga, pagod na ako. Imbes na excited ako sa kasal, mas lalo lang ako nasa-stress. Paano? Ang daming gustong sumali, ang daming gustong idagdag. Tapos ikaw, hinahayaan mo lang. Kaya nga ako humihingi ng sorry ngayon. Mali yung ginawa ko. Mali na hinahayaan lang kita sa lahat ng bagay. Kasal ko rin to, kaya dapat nakikialam din ako. Han, I'm sorry. Ngayon pa? Cancelled na lahat eh. Hahanap na naman tayo ng iba. Pagod na ako. Ay, may naisip ako. Ano? Ano na naman yan? Magpakasal tayo in private. Ha? In private? Anong ibig mong sabihin? Parehas na tayong nasa legal age. Kumuha na tayo ng Senomar. Tapos magpa-schedule agad tayo ng marriage council. Bumili tayo ng wedding ring. Pagkatapos nun, magpakasal na tayo. Kung gusto mo sa simbahan, pwede naman. Kakausapin ko yung ninong kong pare. Basta may witness lang tayo. Hindi kailangan ng kahit anong engranding decoration. Sigurado ka ba dyan? Oo, wala tayong ibang pagsasabihan para walang ibang makialam. Ang mahalaga naman, di ba? Legal tayong makasal. O at least doon, wala tayong gagastusin. Pero, paano yung pamilya natin? Ikaw nang nagsabi na desisyon lang nating dalawa ang mahalaga dito. Kasi tayo ang magpapakasal. Sigurado ka na bang okay lang sa'yo yon? Oo naman. Kahit saan. Kahit anong kasal yan. Wala akong pakialam. Ikaw lang ang importante sa akin. I just want you to be my wife. Ginawa namin ni Louie ang lahat ng sinabi niya na wala munang pinagsabihan kahit sino. At nang naging maayos ang lahat, pasikreto kaming nagpakasal. Maski mga nanay namin, hindi namin sinabihan. Alam kasi namin ni Louie na isa ang unang kokontra at mamimilit na ibalik ang dating plano. Nang malaman nila na kasal na kami, syempre, nagtampo sila sa amin. But eventually, natanggap din nila ang lahat. At ngayon, mag-iisang taon na kaming kasal ni Louie. Nagkakapikunan pero masaya. Kahit simple man na naging kasal namin, pero para sa akin, yun pa rin ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Ang araw na maikasal ako sa taong mahal ko. Hanggang dito na lang, Mabel.